Magandang araw mga kapaps, mga kababayan. Dito naman po tayo sa topic natin sa 20 kilos na bigas na magsisimula po sa parting Visayas. At meron naman pong hindi natutuwa sa ginawa ng ating gobyerno na mag-launch ng 20 pesos na kilo ng bigas para sa mga mamamayang Pilipino. Iwan ko ba ang mga klaseng taong ito, tinuringan pa namang nasa gobyerno. Siya po ay walang iba kundi ang ating Vice Presidente na si Inday Sara Lustay. Hindi na naman siya nasiyahan. Issue daw 20 pesos kilo na bigas ay pangkain lang daw ng baboy, para lang daw sa mga hayop. Isipin mo yung klaseng tao na yan. Wala nang ibang maganda magawa. Dati na sinasabi na sana ang 20 kilos na pesos na kilo ng bigas, nasana. Ngayon meron ng 20 pesos na per kilo na bigas. Yun na naman kung ano naman ang pinagsasabi nitong Sara Lustay, mga kababayan. So pakinggan natin ang kanyang mga sinasabi dito po sa UNTV, mga kababayan. Ito po, papakinggan nyo po. Kayo na po ang humusga. Ayon sa isa itong estratehiya para manalo ang mga kandidato sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Promise na naman yan sa mga tao na alam mo, para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators. Para manalo yung kanilang alyansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil kakaalam ko walang direksyon yung kanilang alyansa. Dagdag pa ni VP Duterte na ang nasabing hakbang ay isa na namang pambubudol sa sambayan ng Pilipino para makuha. Kung alam kung anong motibo nila, baka yes, inaano na naman nila yung mga tao, pinupudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At pagdududa ka, dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? Bukod dito, duda rin ng bise na hindi magsos kada kilo ng bigas na ibebenta ng administrasyon sa Visayas. Meron akong pagdududa na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop. Pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy ang mga hayop, mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat kasi pwede siya kainin ng tao. Sa ngayon, wala pang detalye. So ayan mga kababayan, nakita nyo po kung ano ang kanyang mga sinasabi. 20 pesos na bigas na 20 pesos na hindi daw pangkain ng tao, kundi pagkain ng baboy. Para niyang yung mga farmers natin, yung mga bigas na nila ay galing sa farmers natin ng kanilang mga ani ngayong buwan, March, April na ani ng mga magsasaka natin. Tapos sasabihin niya na para lang sa mga baboy, para lang sa mga hayop. Anong klaseng Vice Presidente ito? Ay naku, kung kailan merong 20 pesos, dapat masyahan siya. Kailan na yung ating mga mamamayan ay makabili na ng bigas na 20 pesos per kilo, mga kababayan. So, yan nga. So, kayo na po bahala sa kanya, mag-usga mga kababayan. Kung kailangan pa ba siyang ibubuto para sa 2020-28. So mga kababayan, ito naman po ang resback ng ng Department of Agrarian Reform. Sa ibinibentang bigas, PTV sa Kalingip, tiniyak niya, kalidad ang ibebentang 20 pesos sa kada kilo ng bigas. Si Denise Osorio ng PTV sa Balitang Pambansa.
Pinahayagan ng Department of Agriculture ang banat ni Vice President Sara Duterte na panghayop ang ibebentang tig 20 pesos na kada kilo ng bigas ng ahensya. Ayon sa DA, mismong mga opisyal ay kumakain ng murang bigas, kaya sigurado ang kalidad. We're trying to do our best to do the job that yung aming mandato, and part of it is giving the best quality rice that we can process, no, for the consumers. Kinakain mo namin yan araw-araw dito sa DA, no, to ensure ako mismo araw-araw ay tumitikim ako ng bigas at lahat kami dito yan ang kinakain namin galing sa NFA. So it's good. Well-milled rice daw ang kalidad ng NFA rice na nagkakahalaga ng 37 hanggang 54 pesos sa palengke. Galing din daw ito mula sa ani ng mga magsasaka. Hindi na itago ng kalihim ang sama ng kanyang loob sa batikos ng Vice Presidente. Masama ang loob ko sa kanyang sinabi at I think I speak with in behalf of the DA family dahil medyo yung mga kasama ko dito medyo disappointed talaga sa statement na panghayop yung benta naming bigas at 20 pesos. Sinagot din ng Malacanang ang banat ng pangalawang Pangulo na budol ang pagbebenta ng murang bigas. Ngayon po'y nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at ang tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ang pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Itinanggi rin ng palasyo ang paratang na may Dapat po, hindi po sila involved. Dapat nga po ang kanilang mga mukha ay hindi makikita sa mga tarpaulin patungkol po dito. Ang pagbibenta po ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo ay para po sa taong bayan, hindi para po sa mga kandidato. Ayan mga kababayan, narinig niyo po ang paliwanag ng ating Department of Agriculture at si Undersecretary Claire Castro na ang bigas na mabibili sa merkado sa Visayas ay nakakahalagang 37 pesos hanggang 40 pesos mga kababayan, hanggang 50 pesos pa. So ibig sabihin kalidad ang bigas na pinagbibili sa Visayas. Kaya kayo mga kababayan, mag-isip-isip na po kayo kung patuloy po ba kayo magsuporta sa VP Presidente na si Inday Sara Lustay. Kaya mag-isip-isip na kayo mga kababayan. Let's support our government na hindi lang sa Visayas ang magkakaroon ng 20 pesos na bigas. Darating na tayo dyan sa Mindanao at sa Luzon, dito po sa Metro Manila. Maghantay-hantay lang tayo mga kababayan. Hindi naman yan magic eh. Kundi paisa-isa lang. Ibig sabihin, nakaplano siya ng maayos mga kababayan. Kaya suportahan natin ang ating gobyerno mga kababayan. Patuloy na gumaganda ang ating ekonomiya dahil sa ating presidente na gumagawa talaga ng paraan para sa bayang Pilipinas, para sa bayang sinangalangan natin mga kababayan. So mga kapaps, dito na lang tayo. Maraming salamat po sa inyong panunod. Please like and share mga kababayan. Yun nga po pala sinabi ni Undersecretary Claire Castro, utak, talangka or crab mentality. So huwag tayo magpapadala sa mga crab mentality ng mga tao mga kababayan. So mag-isip-isip po tayo and support our government. So ulit po mga kababayan, hanggang dito na lang. Ingat po kayo saan man sulok ng mundo. God bless us all. Please like and share and don't forget to subscribe mga kababayan. Thank you. Bye bye.